Hello class, good morning, good afternoon, or good evening. Whatever the time it is na pinapakinggan niyo itong recorded discussion natin. Disclaimer lang kung naririnig niyo yung mga kumakantang bata. Yung bahay kasi namin katabi ng church. And so, it's Sunday today, meron silang activity. Okay, so welcome sa ating last lesson for prelim period. So, nasa lesson 5 na tayo, the self in Eastern and Western thought. Okay. So, if you remember, nagkaroon tayo ng activity, yung pinag-compare nyo yung Eastern and Western thought. And I am very proud and na-impress ako kasi talagang some of you pinagandaan talaga. May fashion show, may ang tawag nito, dramatization, may narrative, may basta nakaka-impress. Thank you so much for um, giving importance sa klase natin. Okay, so proceed. Sa Western thought, kapag kasi sinabi nating Western, it is the individualistic self. Okay? So, kanya-kanya sila. Hindi sila yung sama-sama. Okay, so pasensya na class kung namabaos ako kasi last week, dire-diretso talaga akong nagsasalita. Pero I will try my best na i-deliver yung discussion. Ayan. So, going back, individual self or individualistic self sa Western, nagfo-focus yan siya sa pagiging independent ng isang tao, pagiging unique, and responsible for their own life as seen in your slide. So, dito, ine-emphasize or mas pinupunto niya yung personal freedom, yung self-expression, and yung decision-making ng mga taong nasa Western. So, kapag ang tao nagpa-practice daw ng introspection or yung tinatawag nating self-examination and also yung reflection, they search for meaning and purpose in life. Kasi 'di ba, kapag nag-iisip-isip tayo minsan nagmumuni-muni, iniisip natin kung hindi man yung future na gagawin natin, yung past na nangyari sa atin na ano bang magiging meaning ng buhay ko kung ituloy-tuloy ko yung ginawa ko nung isang araw. Pag ganon. So, dahil dito sa introspection and reflection, this leads them to live according to their own choices. Their own choices. And tanggap nila yung rewards and consequences ng pagkakamali nila. So, ano ang characteristics ng individualistic self? So, una, awareness of others. So, aware siya na hindi siya nag-iisa, nag-i-exist siya. Alam ng mga nasa paligid niya na nag-i-exist siya. So, awareness of others. Even though they value independence, they still recognize na meron silang kasamang tao. Next is self-determination. So, capable of living his own life, doing things he loves, making mistakes and learning from it. So, pinipili nila kung paano sila mamumuhay. Pinaperson nila yung passion na gusto nila and they admit that they make mistakes pero natututo sila doon. Freedom with responsibility is aware of his rights and limitations of his freedom. So, alam nila ano yung karapatan nila pero naiintindihan nila yung limits ng freedom na yon. So, example, kayo, free kayo na gumala, pero alam niyo yung limits nyo as anak na umuwi dapat kayo ng maaga, hindi kayo gagawa ng masama. Ayun. So, yan yung sinasabi ng freedom with responsibility. So, sa goal-oriented naman, sets goals and works hard to achieve them. So, merong personal goals na siniset ang mga taong individualistic and tinatrabaho nila yon para
makuha nila yung gusto nila. So, mostly, it is measured by success and personal achievement. So, dito naman, paano nga ba na-develop ang individualistic self? So, nangyayari daw yan pag bata pa tayo. So, Western parenting styles, ano ba yung parenting styles ng mga taga-Western? So, ini-encourage nila yung pagiging independent ng mga anak nila during bata pa lang. For example, tinuturuan na nila yung mga anak nila na magdesisyon para sa mga sarili nila, speak their opinions, or do tasks on their own. So, merong autonomy na tinatawag. Ayan. So, kahit ano talagang gawin kong inom ng tubig, talagang namamao siya. Lately din kasi puyat ako. Wala akong gaanong tulog because of my preparation for board exam. Kaya, pasensya na talaga. If ever man hindi nyo maintindihan yung pananalita ko, let me know para maka-record ako ng panibagong discussion. Okay, so cultural influence. Ang mga Western societies kasi, they value yung self-reliance and autonomy, kagaya ng sinabi ko kanina. So, hindi kagaya ng mga Eastern, na ini-emphasize nila yung community and family ties. Gusto kasi ng mga taga-Eastern, sama-sama sila. So, sa expectation, ang isang individualistic person is ine-expect sila na tumayo sa sarili nilang paa. Meaning, kailangan makasurvive sila at mag-succeed sila independently na hindi dumadepende sa ibang tao. Okay, dito na tayo kay Eastern Thought. So, sa Eastern Thought, kung ang Western is individualistic, si Eastern naman is collective. From the word itself, collective. Gusto sama-sama. So, ini-emphasize nila na ang identity daw, decisions, and behavior are shaped not by the individual alone, but by the group they belong to. So, sa isang grupo, kung anong desisyon ng isa, desisyon ng lahat. Ang ganun. And this is typical sa mga ethnic groups. Yan. So, ano yung mga groups na yan? Family, community, or society. So, hindi siya, yung self nila is hindi nakikita as independent. But it is inseparable or hindi nahihiwalay na parte ng isang grupo. So, we have different characteristics of Eastern thought or the collective self. So, ang cultural roots daw sa East is nagpo-focus sa collective self of individuals or sama-sama, kagaya ng sinabi ko kanina. So, mas tinuturuan sila na i-prioritize yung grupo kaysa sa mga sarili nila. So, we are also identified through the group. So, ang self-worth daw ng isang individual na collectivist or purpose is nakatali na siya kung paano nila i-fulfill yung role nila doon sa family or community. Or isa nito kung paano nakikilala yung isang tao na kabilang siya sa grupo is, example sa, napunta kayo sa ibang bansa, sa abroad. And then, nakita mo na yung isang tao doon somewhat look like Filipino. And then, na-confirm mo na Filipino siya kasi yung ginagawa niya na pag kumakain siya is nagkakamay siya. Na-identify mo siya as Filipino. And then, you will ask na, hey, are you a Filipino? Pag nagtagalog, it confirms na both of you belong to the same group, which is you are Filipinos. So, ganun siya. So, ang mga collectivists or part of the Eastern community, they are guided by family and society. So, yung mga desisyon, like for example, pagpapakasal, yung trabaho,
they are influenced or nakokontrol sila ng cultural traditions and family expectations. So, example niyan is, kapag magpapakasal ka, kailangan dito ka pa rin sa bahay tumira. Huwag kang papayag na doon ka sa sa bahay ng mapapangasawa mo. So, medyo somewhat may nakikialam ang pamilya sa marriage life mo. Okay, interdependence naman, so members, nagdedepende sila sa suporta ng isa't isa for survival. And also, they strengthen family and community bonds. Diba, example niyan, kunyari kayo isang compound, hihingi kayo ng kanin, ganyan, ulam, o doon ka makikikain, makikinood, makikitulog, ganyan. So, dahil sa mga ganong gawain, nagkakaroon ng strong family bonds and nai-strengthen yung communication din ng family. So, ang Eastern thought is bound by tradition. So, lahat ng paniniwala nila, tradisyon, and practices na ipapasa yan through generations or yung tinatawag natin na enculturation ng anthropological perspective. Bakit siya pinapasa? Kasi para mabuhay yung tradisyon. Hindi siya mawala sa history. So, ano yung mga examples in practice? So, sa marriage, yung mga Eastern people, so meron silang, they influence yung marriage, strongly influence a marriage partner. Example nga niyan is, di ba sa India, bago ikasal ang babae, humihingi or nagbibigay ng dowry ang lalaki. So, anything na ni-request ng family ng babae, kailangan ibigay nila. So, sa community identity, example naman, yung pagkapanalo ni Manny Pacquiao sa boxing, di ba, nagbubuklod ang mga tao because of pride. Na, uy, Pilipino yan, Pilipino ako, mga ganon. So, ang pagiging collectivist is meron siyang impact sa society. So, bibuild daw or nagkakaroon ng pagiging nationalistic or community-centered mindset ang mga taong taga-Eastern. So, they are motivated kung ano yung benepisyo ng isang grupo as a whole kaysa magkanya-kanya. Okay, next. The self in Western thought. So, in Western philosophy, yung self daw natin has always been central, nasa gitna. Kasi na-explore natin yung question na, sino ba ako? Paano ko naging totoo? And paano ko malalaman na nag-e-exist ako? So, papasok na naman tayo sa mga philosophers, no? So, yung mga philosophers daw from ancient Greece and modern Europe, nagkaroon yan ng mga debate. Whether yung self ba is na-fix ba yan? Nagbabago or napuprove ba na nag-e-exist talaga? Sa sobrang talino nila, nagdedebatehan na sila. So, we have two philosophers here. Again, nagbabalik from philosophical perspective. Si Rene Descartes or Descartes, whatever you read it. Pero, sabi sa akin, Descartes daw ang basa. So, he is famous doon sa I think, therefore I am. So, pinaglalaban niya kasi na ang self, nag-e-exist yan independently sa environment. So, the mere act of thinking or nag-iisip ka, yan daw yung undeniable proof na totoo ang self. So, yung mind natin, mas certain siya or mas kitang-kita siya kaysa sa body or external world. So, si Immanuel Kant, nakita niya yung self as an autonomous agent. So, ano yung autonomous agent? Meron siyang freedom and capable siya of moral actions. So, dahil ang self, nakakapagrason yan, nakakapagbigay ng
rational decisions, merong right ang self na, deserve ng self yung rights and dignity, wherein na-emphasize yung freedom and responsibility ng self natin. So we have modern views on the self in Western thought. So, una, ecological self. So sabi dyan, the self as a process that is undergoing development. Undergoing development process. Meaning yung self daw, hindi siya static. But it is a developing process na nagbabago dahil sa life experiences. So sabi din, dynamic and unique self daw. So self is seen as dynamic, different, and unique and constantly exposed to an ever-changing world. Meaning, kada tao daw is different and nahuhubog siya sa iba't ibang experiences na pwedeng makapagpabago ng self namin. So it is because of the pabago-bago ding mundo natin. Influences on self-development. So the self is formed through both biological and social factors. Ano yung mga biological and social environmental factors? We have yung race or yung lahi natin, yung gender, yung social status, yung education and culture. So when we say gender, hindi na lalaki, babae ngayon. We have the LGBT. Sa social status naman, mayaman ka ba? Nasa average ka lang or mahirap? Okay? So sa education, kapag tapos ka ba ng pag-aaral or hindi? And sa culture, do you still practice yung iba't ibang tradition ng mga Filipinos? You as belonged in the Eastern culture or hindi mo na pinapractice? Okay, so yan yung modern views on the self in Western thought. So dito na tayo kay Confucius. Bakit siya kasama? So si Confucius kasi malaki ang ambag niya sa Eastern philosophy. So since we are Filipinos and we are Asians and Eastern or Philippines is part of the Eastern culture, mag-focus tayo sa Eastern philosophy or Eastern thought. So si Confucius malaki ang ambag niya sa Eastern philosophy and culture. So Chinese philosopher siya. So during Zhou Dynasty, kung saan siya nabubuhay, Zhou Dynasty is punong-puno ng political chaos, social disorder, and moral decline doon sa China. So parang ngayon, 'di ba? Marami tayong political chaos. So from the parang yearly ata nagkakaroon tayo ng political chaos. So from the impeachment of Sara Duterte, yan si Alice Go. Sorry na. Si Alice Go because of the Pogo. Ano pa ngayon, flood control. Yung mga yan. And social disorder is yung mga iba't ibang rally, mga ganyan. And also yung moral decline. So, hindi na alam what is right and wrong. So, ang Zhou Dynasty, hindi siya naiiba kung ano ang nangyayari ngayon din in the present. So, despite of being born sa tawag nito, professionals kasi ang family ni Confucius. Pinili niya na hindi naman pinili, parang he grew up poor. Yan, lumaki siyang mahirap. So, dahil lumaki siya sa hirap, nagkaroon siya ng understanding ng iba't ibang social struggles. Paano nga ba yung nakita niya or na-witness niya kung gaano kahirap. So, nung nagkaroon ng decline sa Zhou Dynasty, yung mga miyembro ng politics is nagkaroon ng corruption. Rulers were corrupt back then. Kahit naman ngayon, di ba, may corruption. Yan, yung mga flood control na yan. And merong mga war. And also, yung mga traditional values. Ano ba yung mga traditional values? Yung mga, anong tawag nito? Mga good moral and right conduct bumabagsak na daw.
Okay, so nung mga panahon na yon, ang mga tao, they longed for order, morality, and stability. Gusto ng mga tao ng maayos. Gusto ng mga tao merong moral. And also, dapat stable na ang gobyerno. So, di ba tayo din naman, ganyan ang gusto natin. So, naniniwala si Confucius na ang solusyon ay hindi bagong law or mas matinding mga punishments. Pero kailangan daw magkaroon ng cultivation of virtue and moral character sa both leaders and ordinary people. So, ginawa niya yung Confucianism. So, nagfo-focus yan sa ethics, proper conduct, and social harmony. Also, respect sa tradition and ritual. So, ginawa niya yan dahil nga masyado nang magulo sa China noon. I-add ko lang, Confucius is also known as Master Kong and Great Sage and Teacher. Yan. So, Confucian thought as humanistic, sorry. So, yung mga teachings ni Confucius, tinawag siyang humanistic kasi nagfo-focus sa human beings. So, yung mga relationships natin and responsibilities and moral growth, mas nagfo-focus siya doon kaysa sa supernatural or divine forces. Hindi siya nag-focus sa multo-multo, mga anito, mga ganyan. Hindi. So, instead of asking what is beyond life, what is beyond life ba? Sabi, punta ka sa heaven, punta ka sa hell or purgatory, ganyan. Hindi siya nag-focus doon. Instead, nag-focus siya sa how should people live together in harmony. Paano nga ba mananahimik ang lahat? Na walang gulo, yun ang finocus niya. So, dahil nag-focus siya sa human beings and society, sabi niya, ang isang tao hindi yan maiintindihan kung nag-iisa siya. So, ang sarili daw natin nagkakaroon siya ng sense kung kasama siya sa isang community. Community na may pamilya, kaibigan, society, and so on. So, ang isang identity daw and moral duty ay nanggagaling kung papaano siya nakikipag-interact sa iba't ibang tao. So, ang society daw ay source ng ating values. So, values kagaya ng respeto, loyalty, kindness, and duty, nanggaling daw yan sa society and tradition. So, yung mga communities natin, like, for example, family, which is the unit ng society, malaki daw ang ambag niyan sa paghubog ng karakter ng isang tao, which is true. So, kung maingay kayo sa klase ko, sorry for saying this, pero I think nagkakaproblema tayo sa bahay. Kasi we do not know the word respect. It only reflects doon sa classroom. So, class, kapag meron na instructor, kagaya ng sinasabi ko, okay lang naman sa akin na mag-usap-usap kayo, pero minimize your voice. Kasi kapag na-timingan ako na, example na umiikot ang mga boss namin, na-timingan ako na hindi ko kayang i-handle yung klase ko, mapapagalitan ako. And hindi lang naman din yan yung rason. You are already college students. So please try to contain yourself. Kontrolin nyo naman kahit konti. Okay? So, going back, kailangan din daw ng good governance, ethical leadership, and proper family roles para daw masigurado na yung society na ipapasa yung mga values sa susunod na generation that will guide people's lives. Okay. So, si Confucius, meron siyang cardinal values sa Confucianism. Una, si Ren. So, meron akong typographical error. Hindi yan humanness. Humaneness. Humaneness. Kulang ng letter E. And also, benevolence. So, involved dyan yung
human goodness, yung compassion, and ayan nga, benevolence, paulit-ulit. So, ito daw yung nagsiseparate sa mga tao from animals. Kasi meron tayong pagiging makatao. Hindi naman pwedeng maging makatao ang mga hayop. So, nagkakaroon ng emphasis yan sa ating puso at feelings na nagiging core ng humanity. Hindi lang siya sa pagiging marason ka or matalino ka. So, importante ang REN kasi it, uh, it's a guide doon sa mga actions natin para towards kindness and empathy. So, nagiging meaningful daw yung life natin kapag meron tayong REN. Kapag walang REN, sinasabi ni Confucius na inabandona mo na rin ang pagiging makatao mo. So, dito na naman tayo kay Lee. So, kay Lee, it is under propriety and ritual. So, ma'am, ano yung propriety? Propriety means yung pagiging proper, appropriate, and socially acceptable. So, kailangan sa propriety kasi, kailangan mong sumunod or mag-confirm doon sa good behavior, manners, and morals. Okay. So, dito kay Lee, we have to follow yung proper conduct, traditions, and rituals. Lang class, wait lang. Yan. So, example ng mga rituals, yung mga ceremonies, flag ceremony, charing. Iba't ibang ceremonies. Like, for example, sa Igorot, yung kanyaw, ganyan. Ano ba yung mga tradisyon natin, cultural practices. So, kailangan daw pakitaan natin yun ng respectful behavior. So, ang Lee daw, nagtuturo yan ng self-mastery and self-control. So, sinisigurado ng Lee na ang behavior naka-align siya sa social norms. Kapag norms kasi, ano yung majority na ginagawa ng karamihan. So, meron daw tayong 5 relationships of Lee. So, una is father and son. So, kapag father and son daw, merong filial duty. When we say filial kasi, ito yung nagbibigay ka ng respeto sa mas nakakatanda sa'yo. Parents, ancestors, yan. Kapag ruler and subject, it is the loyalty and responsibility. So, kailangan from the word itself, maging loyal ka or tuloy-tuloy yung pakikipag-interact mo with acknowledging yung solid yung suporta mo doon and also responsibility. Pag older and younger brothers, respect and care. So, di ba ang magkapatid is merong niyang care sa isa't isa. And husband and wife, mutual roles and harmony. So, kailangan pang mag-asawa, parehas kayo ng desisyon or you agree to each other and dapat laging may harmony. So, friend and friend naman, trust and equality. Okay. So, another cardinal value si Xiao. So, sanabi ko kanina, filial piety and family reverence. When we say filial, yung respeto ng bata and loyalty sa kanyang parents, elders, and ancestors. Kapag reverence naman, meron tayong deep respect, admiration, or we bring honor sa ating family. So, Xiao is meron ka ng respeto at the same time you bring honor doon sa family natin. So, caring for oneself is a way of honoring parents. So, kapag inaalaga mo din yung sarili mo, binibigyan mo daw ng honor yung family mo. And also bringing honor to the family through good conduct and achievements. Ano yung mga achievements? Nakagraduate ka ng senior high, ng elementary, college, board passer ka, yan. And iniiwasan daw natin yung disgrace or kahihiyan sa family natin.
So, importante daw na ang family relationships is yung foundation kung papaano makikipag-interact yung tao sa kanyang society. So, moral value starts at home. Moral virtue starts at home and nagre-reflect yan outward. So, kung maingay kayo sa klase ko, you do not show respect, it starts at home and nagre-reflect yan sa school. T. How about T? So, C is righteousness. So, it is the moral disposition to do what is right. So, ito yung sinasabi dyan, kung tama, tama, mali, mali. Walang gray areas, walang exception. So, ang mga actions daw, kailangan ginagawa, hindi dahil tama sila. O hindi, ang actions, kailangan nating gawin ng tama at hindi para sa sarili nating kapakanan or personal gain. So, yung moral integrity and ethical responsibility, nagre-reflect yan kung ginagawa mo yung tama. So, si Z naman, which is wisdom. So, practical wisdom siya and ano yung abilidad mo na gumawa ng ethical decision. So, kailangan alam natin i-apply yung knowledge natin wisely. So, ang difference ng wisdom and knowledge is wisdom is our natural na katalinuhan, natural na ability natin. While knowledge is ano yung na-gain nating information. So, kailangan daw yung na-gain nating information, alam nating i-apply yon wisely. We are also guided by actions in line with ethical principles. So, nililink kasi ng Z yung values sa ating real life decision making. Okay? Yun. So, that ends our discussion sa lesson 5. So, you will be expecting quizzes in this coming week and also long quiz. So, exam ninyo is after na lang ng aking board exam. So, wish me luck class. If ever na hindi ako pumasa ng board exam, bahala na kayo. Pero I hope hindi bumaba ang tingin nyo sa akin. Kasi board exam is not a joke. Imagine na kailangan mong pag-aralan lahat. Knowing na nagtuturo pa ako and I have a baby. So, di naman ako nagko-complain. Pinasok ko to eh. Pero I will try my best. And thank you for understanding na kahit naman nagre-review ako for board exam, kahit papaano nagkakaroon pa rin tayo ng communication sa isa't isa and hindi na-i-interrupt ang klase natin masyado. Okay, so thank you so much class. I'll see you soon and kaya niyo yan. Kaya niyo yung quiz natin tsaka exam. Bye!